Linis fantastic sa belt, alam plastic number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Mga dapat gawin bago sumabak sa pag-yoga. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nagbabalak ka bang mag-enroll sa isang yoga class? Ano nga ba ang mga dapat mong paghandaan?
Ayon sa verywellfit.com, mahalaga ang pagsusuot ng proper yoga attire. Bagamat karamihan ay nakapaa tuwing nag-yoga, may iba na pinipiling magsuot ng medyas. Partikular na ang iyong non-slip grips para iwas dulas. Sa iyo namang pang-ibaba, pumili ng komportable at stretchable pants. Pagdating naman sa top, iwasan ang pagsusuot ng malalaki at maluluwang na damit. Dapat ito ay fit para sa iyong mga pag-bend, gayon din sa ilang arms and shoulder movement. Siyempre, huwag kalimutan ng yoga mat, water bottle at towel. Payo ring i-familiarize ang sarili sa ilang beginner-friendly yoga poses at iwasang kumain ng heavy meals bago ang iyong yoga class. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. An ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Isang mainit na hapon, Pilipinas. Ako po si Dea Macalma. Sa pangalan po ni Miss Thea Petrocarpuz, ito naman si Wina Pearl Hesoron. Makes me feel fine. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong unang araw ng buwan ng Mayo. May 1, Labor Day. Happy holiday lakay. Oy, happy holiday, Miss Wena. Araw ng paggawa, sinalubong ng malawakang rally. Ayan, andyan na si Thea. Ha? Taas sweldo, hinihiling ng uring mga manggagawa. Yan sana tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, lalong lumakas. Impormasyon na nasa Paris si dating Congressman Saldico. Ito ay mula naman sa diplomatic source ng Department of Foreign Affairs. Magandang hapon lakay. Philippine Civilian Mission Ship binuntutan ng barko ng China sa West Philippine Sea. Dating broadcaster na si Jay Sonsa inaresto kagabi at mananatili sa custody ng NBI ngayong long weekend. Nag-long weekend siya doon. Oo nga, weekend Walang Biyernes, mapoproseso. ayan, Huwebes. US citizens sa bansa pinag-iingat ng kanilang embahada laban sa banta ng NPA. 11 pulis sa kabilang 2 opisyal na isinasangot sa missing sa Bungero. Abay, sinibak na sa serbisyo ng Napolcom. 11 lugar nanganganib na nakaranas ng mapanganib na heat index ngayong Biyernes. Pangasinan ang pinakadagupan. Ang pinakamainit ngayon. Sana hindi ma-heat stroke ang mga bangos. DepEd Supervisor sa Zamboanga Sibugay. Naku, binaril, patay. Sa pang nakakalungkot na balita lakay, ama at 2 anak
Patay sa sunog sa Gumaca, Quezon. At ngayon sa detalye natin mga balita, maagang nagsagawa ng kilos sa protesta ang mga manggagawa ngayong Labor Day. Sa Maynila kanina alas 6 pa lamang umaga ay isinimulan na ang kanilang protesta. Ang mga miyembro ng kilosang Mayo 1 at iba pang grupo pang magmarcha patungo sa Mendiola. Buod pa ito sa grupo ng mga demonstrador na nagtipon naman sa Welcome Rotonda sa Quezon City para sumama rin sa nasabing marcha. Ginatang aabot naman sa 500 miyembro ng iba't ibang labor union ang nagsama-sama sa Marikina City Hall para Marikina City Hall Park para makisa din sa kilos protesta. Sa panayam naman ng DCRH kay Elmer Labog, Emeritus Chairman ng KMU, sinabi nitong iisa lamang ang panawagan ng mga manggagawa. Ito ay wakasan na ang kontraktualisasyon o ENDO, itaas ang kanilang sahod at isulong ang 1,200 pesos na national minimum wage. Narito si Elmer Labog ng KMU. Pero yung 1,200 ay nakabatay dun sa family living wage. No? Ito mismo yung tinatakda na matagal na nakaukit sa ating saligang batas pero nagdaan at dumating ang mga presidenta ng Pilipinas ay wala pa rin nag-implementa ng tinatawag na family living wage para sa mga manggagawang Pilipino. Samantala, nananatiling payapa ang kaliwat ka ng kilos protesta ng iba't ibang grupo sa kasagsagan ng araw ng paggawa. Batay sa inisyal na assessment ng Philippine National Police, mahigit lamang sa 4,300 rallyista ang lumahok sa 19 na programa mula umaga. Sabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, 17 sa mga aktibidad na ito ang na-terminate o tinapos na bago magtanghali. Gayunman, sa report ng DZRH News, ilan sa mga militante at labor unions ang dumiretso naman para mag-rally sa Mendiola tulad ng grupo sa Welcome Rotonda at Marikina City Hood Park. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Manila Police District na personal na kausapin ang mga demonstrador upang hindi sila mahaluan ng mga outside agitators. Narito si PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Sabi niya, personal niyo nakita yung mga grupo na nakikihalo sa rally. Nakausapin, makipag-usap lang na normal kung nakilala mo rito, ano ba ba ang mga may tutulong ng Philippine National Police. Kaya mapapansin po natin na maganda naman po na-hit turnout ng Station Chief kay General Santiago. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi titigil ang pamahalaan sa pagganap ng paraan para maibsan ang epekto ng krisis sa langis. Sa kanyang talumpati sa job fair sa General Santos City kanina umaga, aminado ang Pangulong Marcos na ramdam na mga ordinaryong Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at maging serbisyo sa bansa. Dahil dito ay patuloy ang kanilang pagsusuri o pag-aaral sa minimum wage sa iba't ibang rehiyon para matiyak na nakakasabay ito sa pang-araw-araw na gastusin lalo na ang mga manggagawa. Sinabi pa ng Pangulo na sinisikap ng kanyang administrasyon na makapagbibigay pa ng mas maraming trabaho, kabuhayan at mga oportunidad. Narito ang Pangulong Marcos. Dama po namin ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga manggagawa. Lalo na ngayon na tumaas ang presyo ng langis, ng kuryente at ang mga bilihin. Ngunit hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang dumami pa ang trabaho, ang kabuhayan at ang mga oportunidad para sa ating lahat. Sa
Samantala, idineklara ng Manila Police District na maayos at mapayapa sa pangkalahatan ng mga kilos protesta para sa Labor Day sa Maynila ngayong araw. Partikular na binantayan ng hanay ang kahabaan ng Calao Boulevard kung saan pinayagan ang iba't ibang progresibong grupo na magsagawa ng kanilang mga programa. Ayon kay MPD Acting District Director Police Brigadier General Arnold Santiago, ipinatupad ng kapulisan ang maximum tolerance sa buong aktibidad. Gayunpaman, nakapagtala umano ng bahagyang tensyon ng may ilang individual ang nagtangkang magdulot ng kaguluhan kabilang isang rallyista na umano'y sinapak ang isang nakatalagang pulis. Pero sa kabila nito, iginiit ni Santiago na nananatiling kontrolado ang daloy ng mga programa. Narito si MPD Acting District Director Police Brigadier General Arnold Santiago. Generally peaceful naman po, lalo na po dun sa area ng Kinoroso Street. Nung mag-divert po sila dito, pinayagan naman po sila magprograma dito. Kaya lang medyo may mangilan-ngilan na talagang gusto ng gulo. Pero ang pulis naman po natin, na-maintain naman po yung maximum tolerance. May nasuntok tayong pulis. Umalat na po sa social media. Kanina nung patapos na po, may nagbibideo tayong pulis, in-upload yung cellphone. Yun po hinahanap natin. Grabe naman yan, pulis sinuntok. Siguro pagtripan lakay. Hinablot pa ang cellphone. Snatcher talaga yun. Kumusta ang rally, Boy Gonzales? Ayan, sana walang na-heat stroke na manggagawa at mga pulis dyan. Samantala, nanawagan ang mga senador ngayong Labor Day. Nabigyan ng sapat na tulong at pagkilala sa 52 milyong manggagawang Pilipino. Ayon naman kay Senator Jingo Estrada, ang mga manggagawa ang pangunahing pumapasan sa krisis sa langis dulot ng giyera sa Middle East, kaya dapat paigtingin ang pagbibigyan ng ayuda o subsidiya upang mapangalagaan naman ang kanilang kapakanan. Gayon din ang naging sentimiento ni Senator Bam Aquino na nagdiin na dapat gawing prioridad ang pagtulong sa mga nagtatrabaho na bumubuo ng 80% ng ating populasyon. Sabi ni Bam Aquino, bilang matibay na haligi ng ekonomiya ay sila ang labis na umaaray sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sinabi naman ni Senator Joel Villanueva na hindi sapat ang pagkilala kundi kailangan ng mga konkretong programa na direktang mapapakinabangan ng mga manggagawa, lalo sa gitna ng matitinding hamon sa kabuhayan. Sa panig naman ni Senator Loren Ligarda, abay sinabi na dapat taasan ng 200 piso ang sahod ng mga manggagawa. Kaugnay nga ng balitang yan, kasabay ng paggunita sa araw ng paggawa, taas sahod sa arawang kita ang sumalubong sa mga manggagawa ng Region 10 at 13. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, mula sa 485 pesos na kita, ginawa itong 500 pesos sa Region 10, habang 475 pesos na ang arawang kita sa Caraga Region matapos ang dagdag na 20 pesos. Saad pa ng kagawaran, asahan na ang mga taas sahod sa Region 8 at Region 9 sa June 1 at sa iba pang rehiyon ngayong taon. Inihayag din ng DOLE na 16 na wage orders ang inilabas para naman sa mga private sector workers o 4.69 million na minimum wage earners sa buong bansa. Naku, malungkot na balita mga kuya, lalo na mga drivers, jeepney drivers, truck drivers. Dahil malakas ang tsansa na tumaas na naman ang presyo ng petroleum products sa susunod na linggo. Ito ay batay sa trading sa Min of Platts sa Singapore sa nakalipas na 4 na araw. Ayon sa oil industry source, naku, maaring tumaas ng piso hanggang 2 piso ang kada litro na diesel, habang 2 pesos hanggang 3 pesos naman ang maritaas sa gasolina. Una rito inamin ni Secretary Sharon Garin na batay sa maagang global oil trending, may upward adjustment sa halaga ng produktong petrolyo.
Samantala, nagsagawa ng job fair ang Department of Labor and Employment sa SMX Convention Center sa Pasay City kasabay ng paggunita ng Labor Day. Mahigit 11,000 trabaho ang alok ng DOLE sa naturang job fair kung saan sa pagbubukas pa lamang nito ay 6 na katao na ang maswerteng na hire on the spot. Kabilang dito ang 25 anyos na fresh graduate na si Rosalyn Roda na dumayo pa sa Metro Manila mula Leyte na nakakuha ng trabaho sa sales sa isang lokal na kumpanya matapos 10 beses sa pagtangkang ma-hire sa iba't ibang trabaho. Pinalad ring matanggap bilang aircraft helper ang 34 anyos na si Rico Maranan mula Naik, Cavite na 3 buwan nang walang trabaho. Pakinggan natin ang mga job seekers na umattend sa DOLE Job Fair. Na-appreciate ko na din po yung paghahanap ng trabaho as a fresh graduate din po. Then first timer po na job. Una na overwhelmed po ako as direct hard po. Then pagsisikapan ko po. Almost 3 months na po ako walang trabaho, kaya kailangan ko talaga ng trabaho. Nagpapasalamat po ako una sa Diyos at sa government po, sa DOLE. Halos 80 ang participating companies o employers sa job fair kung saan mahigit 9,000 trabaho ang available sa lokal habang 2,000 naman sa ibang bansa. Ang mga ito ay sa business process outsourcing, wholesale and retail trade, transport and logistics, tourism and hospitality, health and wellness at konstruksyon. At may trabaho rin sa mga aplikante sa 13 bansa kabilang sa Cambodia, Japan, Australia, Papua New Guinea, USA, Qatar, Bahrain at Czech Republic. Fact-finding report kung sakaling mapatunayang may civil... Oh, baka naihalo lang to, Lakay. Oy, congratulations sa mga natanggap sa job fair diyan sa MOA. At sana yung mga graduates na may nakita yung mga graduates kanina, ang dami-dami, sana nag-apply na rin. Diretso na, no? Graduation, ang dami-daming, kaya ang daming tao sa MOA ngayon, Miss Thea. Ayan, ang daming graduate, di ko alam kung anong mga school sila. Ayan. Samantala, ligtas namang nakabalik sa Pilipinas ang huling batch ng mga Pinoy seamen matapos tamaan ng missile ang kanilang sinasakyang barko sa Qatar noong April 1. Sinalubong sila ng opisyal ng Department of Migrant Workers at Overseas Filipino Workers Welfare Administration OWA. Una nang nakauwi sa Pilipinas ang unang batch nito noong April 15 at April 22. Magugunitang 21 Pinoy ang sakay ng nasabing barko nang tama ito ng missile at maganda dahil wala namang napaulat na nasugatan o namatay sa insidente. Samantala, mahigpit pa rin nakabantay ang DMW sa sitwasyon ng mga Pinoy. Partikular ang mga barkong sira sa kanila na dumadaan sa Strait of Hormuz. Samantala, nakasuporta ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa ika-4 na civilian mission ng ating ito coalition sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson for West Philippine Sea Roy Vincent Trinidad, responsable sila sa maritime domain awareness at koordinasyon upang matiyak na ligtas ang paglalayag ng grupo. Kanina lamang 7:20 ng umaga iniulat ng ating ito na binuntutan ng Chinese Coast Guard 3103 ang kanilang sinasakyang MV Felix Oka. Nagpakita ang barko ng China. May 90 nautical miles mula sa Maynila at 60 nautical miles kanluran ng Mindoro. Target ng coalition ang kapaghatid ng petrolyo sa Pag-asa Island ngayong may krisis sa langis. Mula sa MV Felix Oka, sasampa sila sa jet ski para sa simbolikong paraan ng paggigiit sa teritoryo ng bansa na isang pangakong bigong natupad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay ginawang hugot ng ating ito coalition sa kanilang ika-4 na civilian mission. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Dating broadcaster, dati nating announcer dito sa DZRH,
na si Jay Sonsa inaresto kagabi at mananatili sa custody ng NBI dahil sa kanyang not available. Ano bang diferensya ng not available at saka non-available na kaso niya? Samantala, yung mga Amerikano sa bansa, yung mga US citizens, abay pinag-iingat ng kanilang ng US Embassy dahil daw sa banta sa mga NPA. Ganon, may intelligence report na ganyan. At 11 pulis kabilang ang 2 opisyal na dawit sa missing sa Bungeros. Sinibak na ng Napolcom. At isang supervisor naman ng DepEd sa Zamboanga, Sibugay, binaril, patay. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy. Hermana Rosie Sarangaya, Doktora Isa Suntay. Alas 4:26. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukang bibig ng mga kabataan ng love languages, hindi lang sa pakikipagrelasyon kundi maging sa pakikipagkaibigan. Kabilang dito ang words of affirmation, mga salitang pumupuri o nagbibigay kumpiyansa, quality time, paglalaan ng makabuluhang oras para sa isang tao, at physical touch tulad ng paghalik at pagyakap. Gayon din ang acts of service o pagsisilbi sa iba at receiving gifts o pagkaramdam ng pagmamahal sa tuwing makatatanggap ng regalo. So yung research behind sa love language actually medyo mixed siya. So may pagka-popular psychology siya, meaning popular siya pero yung evidence for it ay hindi gaano ka-solid as it sounds. Pero helpful construct pa rin siya. So I think it's still something na magsistay sa mga tao kasi it's a way for people to talk about relationships na madaling intindihin. They're a method of saying your needs and your wants. Kaya siya nagiging helpful. So, pag pinapag-usapan na natin kung paano pa nade-develop yung mga gusto ng mga tao sa relationships, it's a mix of kung saan tayo nasanay at kung ano yung kailangan pa natin. Ayon kay Alicia Serrano, isang relationship coach, ang love language ay nagiging learned behaviors. Depende sa kinalakihang environment ng isang tao. Sa katunayan, karaniwan itong nagiging pamantayan ng marami sa panunuyo sa isang potential romantic interest. Being able to show your partner na ganito ako mag-express ng love, tapos naiintindihan ko rin na ito yung gusto mo, ito yung love language mo. I think being able to meet in the middle is the ideal situation. Paglilinaw pa nito, hindi problema na magkaiba ang love language ng isang magkarelasyon. Basta't pag-uusapan nila ang kanilang pagkakaiba at kung paano nila ito mararamdaman at maipaparamdam sa kanilang partner. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. You're a holiday, such a holiday. It's something I think's worthwhile. If the makes you smile. Oras, Lieutenant Larry Francisco, ating aloha. Ganap ng oras, Sister L, Miss Teya. Alas 4:32 ng hapon. At balikan natin ang mga reports. Sandali lang mga Leta Narciso, kaugnay sa kaso ni Jason Sa. Lilinawin daw ng National Bureau of Investigation sa korte ang not available na nakasaad sa warrant of arrest laban sa dating broadcaster journalist na si Jason Sa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, not available at hindi non-available ang nakasaad sa warrant of arrest laban kay Jason Sa. Nag-iba kayo not available tsaka non-available, ano, ha? Kaugnay ito ng kaso ni Jason Sa na unlawful use of means of publication in relation sa Cybercrime Prevention Act dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical records ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Una namang kinwestiyon ni Attorney Mark Tolentino, abogado ni Jason Sa, ang legality ng bail denial sa kanyang kliyente para sa mga kasong bailable naman o hindi naman punishable ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo. Kaugnay nga ng balitang yan, lakay mananatili sa kustudiya ng NBI ngayong long weekend ang dating mamamahayag na si Jason Sa. Si Sonsa ay sinilbihan ng warrant of arrest kagabi dahil sa paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bagamat nakalagay sa arrest warrant na ang kaso ay non-bailable, kailangan pa rin itong liwanagin sa pagpresenta kay Jason Sa Pasay City RTC sa Lunes. Dahil holiday ngayong araw at sarado din ang hukuman sa Sabado at Linggo, walang ibang remedyo kundi manatili sa NBI custody ang dating broadcaster. Si Sonsa ay inaresto dahil sa pagpapakalat umano ng pekeng medical records ni Pangulong Marcos. Siguro yan ang dapat ding klaruhin din o ayusin ng judiciary. Yung bang walang judge dapat merong
Parang yung dapat 24 hours na korte na para kung may mahuli ng weekend ay pwede makapagpiyansa kung bailable yung kaso. Kasi ginagawang panggigipit yan eh. Tama lakay. Alam mo, long weekend, tapos gabi ng huling araw kung ng... gusto kang gipitin, ayan, pati ang ilang Patikimin pulis lakay, din. diba? Di ba si Boy Boy G. Laya Gonzales, ginawa sa kanya yan. Ayan, so, Pinag-overnight. So dapat ayusin ng judiciary yan. Samantala, report mula sa Malacanang, agarang aksyon ng NBI sa kaso ni dating broadcaster Jason sa pagpapakita ng seryosong paglaban sa fake news ayon sa PCO. Galit ba si Auntie Claire Mislet? Arrest 14 Let Narciso, please come in. Mislet. Lakay ni Thea, pinuri ng Presidential Communications Office ang mabilis na pagkilos ng National Bureau of Investigation sa pagsasampa ng kaso at pag-aresto sa dating broadcaster na si Jason sa kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez, nagpapakita ito ng seryosong hakbang ng administrasyon laban sa pag-abuso online at sa mga fake news peddler. Hindi anya palalampasin ng pamahalaan ang pagkakalat ng kasinungalingan, lalo na kung pinagmumukha itong lehitimong balita. Iginit ni Gomez na hindi simpleng opinion ang fake news, kundi panlilin lang na sumisira sa tiwala ng publiko at maaaring magdulot ng panganib. Binigyan diin ng PCO na malaya ang pagpapahayag pero may kaakibat itong pananagutan at hindi lisensya ang kalayaan para magsinungaling. Sa ilalim ng Oplan Contra Fake News, tiniyak ng kalihim ang patuloy na pakikipagtulungan sa law enforcement sa media at online platforms para tukuyin at papanagutin ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Ito si Let Narciso para sa Mislet. Anong sabi ni Attorney Claire Castro dun sa May sinasabing yung arrest warrant kay Jason sa ay not bailable daw. Hindi raw non-bailable. Ano kaya ang difference nun? Ano lang kayong binabanggit? Ang sabi kasi ng NBI, sabi ni Attorney Director Matibag na NBI, yun daw nakasad sa arrest warrant ni Jason sa not bailable. Hindi raw non-bailable. Ayan na. Kaya ang tanong ko ano ba ang kaibahan ng not bailable at saka non-bailable? Oo, kailangan malinawan na kayo, hindi na nagkamalinan din sa terminology. Pero alam natin kung ano nga yan. Sa ngayon, wala pang paglilinaw dyan na kaya. Ayan. Tanungan natin kay Attorney Rina Seco kasi ito yung marami na hinawakang kaso ng libel eh. Bihasana. Ewan ko lang kung may kaso na rin siya ng bailable. Ayan. Pero wala pa yata yung hinawakang kaso na not available o non-bailable. Ayan. Okay, so nakabalik na ang presidente sa Malacanang, Mislet? Oo, lakay. Inaabangan na ang kanyang bisita na nakatakdang courtesy call ngayong hapon sa Palasyo. May pasalubong bang tuna sashimi from General Santos City? Oo nga. Hindi natin nasilip lakay. Baka tulikin naman doon. Ganun ba? Ng tuna. Ayan. Okay nga, Rod. O kaya panganan tuna. Uy, sarap. Diba? Ihaw lakay. Oo. Sinugba. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Layat. Balik sa net. Happy weekend lakay at Miss Thea. Happy weekend. Happy Labor Day. At DFA kinumpirma na nasa Paris, France si Zaldico ayon sa reliable diplomatic source. Final answer na kaya talaga to lakay. Idetalye mo balitang yan arrange for Karen Oyong. Karen? Miss Kay? Yes, Miss Thea lakay. Kumpirmado ang nasa Paris, France, ang dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos mapabalitang wala na ito sa Czech Republic at nasa France na upang mag-apply ng asylum. Sa panayam ng media kay Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro sa ginanap ng Manila Overseas Press Club o MOPC DFA Night sa Makati City kagabi, sinabi nitong nasa France ang dating mambabatas bagamat wala pang official sightings o hindi pa pisikal na nakikita sa naturang bansa si Ko. Ang tiyak, ayon kay Lazaro, ay nasa Paris si Ko na ayon na rin sa isang mapagkakatiwalaang diplomatic source at masusi na itong sinisilip ng kagawaran. Kaugnay naman sa paghingi ng political asylum ni Ko sa France,
Hindi nagbigay ng pahayag tungkol dito ang kalihim. Ayon sa kanya, malubhang sensitibo ang naturang issue, lalo na para sa mga otoridad sa Europa dahil na rin sa kanilang mga batas at regulasyon. Iginit naman ni Lazaro na ginagawa na ng kagawaran ng lahat ukol sa issue kay Zaldico na naayon sa batas. Nilinaw rin ng kalihim na kinansela na ng kagawaran ang diplomatic passport ni Ko noong Disyembre ng nakaraang taon matapos ang court order ng Sandigan Bayan. Taong 2022 nang mag-expire naman ang regular passport nito. Nauna rito magkahiwalay na nagpulong sa Malacanang ang Chargé d'Affaires ng Embahada ng Czech Republic na si Eva Tenzin at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang ambassador ng France sa Pilipinas naman na si Marie Fontanel, kung saan nangako ang dalawang diplomatic officials na may kipagtulungan sila sa bansa ukol sa issue kay Zaldico na naayon sa kanilang mga batas. Ako si RH4 Karen yung nag-uulat para sa Lakay. Kala ko nakita na si Zaldico doon sa Eiffel Tower, pakape-kape doon. Kumain ng croissant. Diba, Lakay? Ganun ba? Ayun nga, pero unfortunately, Lakay, wala pa daw official sightings. Yun yung mga salita na ginamit ni Secretary Lazaro o hindi pa physical nga na nakikita sa France si Ko. Pero ayon sa kanyang very reliable diplomatic source ay nandoon nga siya, Lakay at Mistea. Ayan. Baka nandyan lang, pa-shopping lang sa Louis Vuitton dyan. Ayan. Baka Lakay, nakabalinsyaga. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Akala ko Louis Vuitton eh. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Kay. Maraming salamat, Lakay, Mistea. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Kay. Karen Oyong mula sa Department of Foreign Affairs. Sa wakas, narinig din si Secretary Lazaro, Muntik mo na siya hindi maulinigan, Lakay. Siya pala ang Secretary ng Department of Foreign Affairs. Standby, Boy Gonzales. Ano nangyari sa rally ng mga manggagawa dyan sa may Menjola? Andyan pa ba sila? O nag-disperse na? Ayan. Grabe naman yung nanuntok ng pulis, ng agaw pa ng cellphone. Yung ba'y manggagawa o infiltrator? Kaya nga, legit bang rallyista yung Lakay? Samantala, mga konkretong programa at pinalawak na social services program dapat ibigay sa mga manggagawa. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros. Meron na nga bang survey, Raymond, sa mga presidential wannabes? At pang-ilan ang Risa Hontiveros na ine-endorse ni Senator Antonio Trillanes. Alamin natin, report mula kay Raymond at Paas. Raymond, please come in. Mayor, kailangan ng ating mga manggagawa ng mga programang direkta ang kanilang paikinabangan, lalo na ngayong panahon ng krisis sa langis. Ito ang deklarasyon ni Senador Risa Hontiveros sa paggunita ng Labor Day sa harap ng katasapin ng Philippine Metal Workers Alliance sa Lipa, Batangas. Sabi ni Hontiveros, magkukulang ang sahod ng mga manggagawa kahit ilang beses ang taasan kung kasabay nito ang pagtaas rin ng presyo ng pagkain at pamasahe. Hiniling na nito na ilipat sa service contracting program ng Department of Transportation ang 30 bilyong pisong pondo para sa AIX ng DSWD. Ay ito ay upang matiyak ang kita ng mga jeepney at bus drivers at tuloy ang kanilang pamamasada. Isinusulong din yung Tiberos na magkaroon ng 52.8 billion pesos ng supplemental budget at nakapaloob dito ang 12 bilyong subsidy para sa mga PUV driver, transport network vehicle service drivers at delivery riders. Para sa Senador, pangmatagalan dapat ang ginhawang ibinibigay ng gobyerno sa mga kababayan natin, lalo na sa mga manggagawa. Para naman kay Senator Francis Kiko Pangilinan, suportado nito ang pagtaas sa sahod ng mga manggagawa. Sabi ni Pangilinan, hindi kawang gawa ang taas sahod kundi ito ay katarungan para sa lahat sa mga manggagawa na matinding naapektuhan ng krisis sa langis. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. At siguro para tunay na maramdaman ng mga manggagawa, siguro ang mga senador natin mambabatas ay magpasa ng legislated wage increase. Yan ang kailangan natin dyan. Tagal na, walang maaprubahan. Puro panukalan, hindi naman nakalusot. Samantala, Lakay, 5 pulis
nasaktan sa Labor Day rallies, nanuntok at nagnakaw sa PNP personnel, kakasuhan. Ida tayo mabalitang yan. RH52, Enyel Parrosa, Enyel. 5 pulis ang nasaktan, Lakay at Pisteya sa kasagsagan ng kilos protesta ngayong araw ng paggawa. Sa report na nakarating dito sa Kampo Karay, pawang mga patrolman na nagtamo ng injuries dahil sa iisang rally lamang ito. Lungsod ng Maynila, magabat stable na ang 3. 2 sa kanila ang naratili pa rin ngayon sa PNP General Hospital. Kabilang sa kanila ang 26 anyos na pulis na sinapak ng isang lalaking nagtatakip ng muka kahit bawal ng balaklava sa lungsod ng Maynila at isang 28 anyos na nagtamo naman ng hematoma sa kanyang braso dahil sa girian. Hirong din ng PNP naturang karahasan at nangako hahabulin ng kaso ang nanakit sa kanilang mga tauhan. Kasama sa irereklamo ani PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ay ang nagnakaw ng cellphone ng isang pulis habang nilo-document na mga kaganapan sa naturang rally. Sabi ni General Tuanyo, tukoy na nila ang mga suspect na magkaiba man ng grupo e pareho namang nabatid na kasama sa mga demonstrador. Pakinggan natin ang PNP spokesperson. Natin itong bagitin na kinukondina ng Philippine National Police ang pananakit na ginawa ng mga protester at realista sa ating mga kapulisan na ginagampanan ng nilang tungkulin. Ang lahat ng uri ng karahasan, maging sa sino man, ito ay hindi katanggap-tanggap. Ang nasabing mga pangyayari, pananakit sa ating mga kapulisan, kasama na po yung pagnanakaw sa cellphone ng ating mga pulis na nag-documents o nag-report ng mga nasabing activity. Ito po ay iimbestigahan at pananagutin ng sino mga may mga sala ayon sa mga kahiral na batas. Sa kabila nito, itinuturing pa rin ng pambansang pulisya na mapayapa o generally peaceful sa pangkabuuan itong Labor Day rallies. Lalo't umiral daw ang maximum tolerance ng kanilang hanay. Umabot sa 46 na programa o rally ang naitala ng PNP sa buong bansa, nilahukan ng 10,785 na mga rallyista. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Yes, Lakay. Hindi ba nahuli yung nanapak ng pulis? Yung nakatakip ng muka? Hindi pa, Lakay, pero identified na sila, including yung nagnakaw ng cellphone. Ang dahilan ng PNP, Lakay, hindi nila kinailangan damputin o hindi nila dinampot on the spot yung nanapak. Dahil ang tansya nila, Lakay, ginagawa ito ng naturang grupo para mag-agitate ng pulis. Ayaw daw nila na gawin yung pag-aresto habang nagpapatuloy yung rally ay ayaw nilang makuna ng video o makuna ng picture na sila pa may kasalanan in the very end. Kaya sinasabi ng Camp Crame ngayon ay malamang gagawin yung follow-up o yung pursuit doon sa natukoy ng suspect after nitong mga programa na, by the way, ongoing pa yung ilan dito sa buong Pilipinas, Lakay. Kahit na, kitang-kita naman na sa video yan, nananapak. Sobrang disrespectful sa dapat yan, binambo na yan eh. Dapat inaresto agad, Lakay. Pinusasan agad. Ang kwento lang kayo ng mga nandoon sa ground, wala naman nangyayari. Talagang stand-up lang or face-off lang. Tapos biglang, nakita niyo sa video, galing siya sa likod yung lalaki. Biglang pumunta sa harapan, tapos tinumbaga ng right hook yung kanyang kaharap na PNP personnel. Ito rin lalaking ito lakay maliban doon, syempre sa mga inihandang kaso. Like itong paglabag doon sa BP 880, direct assault o physical injury, depende doon sa magiging medical report ng police personnel. Pinag-aaral din lakay yung kanyang violation sa Balaklava Ordinance dahil pinagbawal na ni Yorme yan Mayor Isko Moreno, yung pagkakaroon ng ski mask, lalo-lalo na sa mga rallies dahil nga doon sa nangyari noong September 21, iniiwasan na yung ganyan sana pero dahil sa mga patong-patong na violations, malamang hindi siya matatantanan ng ating PNP. Nakilala, sino daw siya? Ayan, manggagawa ba? Infiltrator? Siguro, nanggugulo lang talaga. May mga marshals din naman ng mga manggagawa. Dapat sila na ang humuli dyan. Yes. Tinanong natin yan mismo, Lakay. Tayo mismo nagtanong at ang sabi, ang pwede lang nilang sabihin in public ngayon, Lakay, ay yung nanantok at even yung nagnakaw, Lakay, ng cellphone daw sa police ay part din ng mga demonstrador sa buong araw, particularly kaninang umaga, Lakay at Mistea. Ba't walang sumaway? Anyway. Dapat isinuko nila. Kung kagrupo talaga ng mga manggagawa na may lehitimong layunin, dapat isuko na nila sa PNP. Pero kung matatandaan nyo, noong September 21 talagang ganyan May mga nag-agitate. Ang tawagan nila ay outside act.
Ibig sabihin, yung mga hindi kasama doon sa mga nag-rally, hinaluan, yung mga rallyista. Isa yan doon sa mga lilitaw pa kapag nadampot yan lakay ng PNP. Okay nga Ron, maraming salamat. So ongoing pa ang rally sa Menjola, Edniel. May dalawa pala kayo sa listahan ng karami dito, dalawa from NCRP o AOR na ongoing yung rallies as of 4 p.m. At malamang kasama dyan lakay yung sa may Manila area na kung saan nga nangyari. Itong medyo bahagyang tensyon ngayong hapon na ito lakay ng Mayo 1. Asan yung mga reporters natin sa Maynila? Ba't walang nagre-report? Situation nga, Romel, pa-check mo sino bang nasa Manila. Ayan, ano nangyari sa rally sa Menjola? Wala tayong update dyan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, 4 naman ang sugatan sa sunog sa Bacoor, Cavite. Noche Kakas, please come in. Noche. Lakaya tamis daya 4 ang naitalag sugatan na sumiglaba na sunog sa barangay Hapay 1 na Bacoor City, Cavite. Sa datos ng Philippine Red Cross sa Cavite, 2 bata lakay at 2 nasa hustog gulang na parehong mga babae. Nagtamo ng mga paso sa braso at talsik ng bata ang 4 sa kasagsagan ng pagsalpa ng kanilang mga kagamitan. Ayon sa Bacoor City Bureau of Fire Protection, tapos 2:54 p.m. na kanina na umabot sa second alarm. Hindi pa tukoy kung ilang bahay ang nilamon ng apoy, maging bilang ng pamilya talaga ng napinsalang ari-arian. Iniimbestigahan pa ang napaulat ang naiwanang nakasaksak na plancha. Samantala lakay Misaya, sumiklab naman ngayon itong sunog sa may barangay BF Homes sa Parañaque City. Isang residential area, particular na dito sa may Dilarama compound, ang nasusunog ngayon na nasa ikalawang alarma. Yung sa Mindiola lakay, yung Ayala Bridge hindi pa madadaanan dahil may mga nakabarikada pa rin pulis lakay. Kaya yung mga motorista papuntang Malacanang area o papuntang Mindiola ay hindi pa rin na makakadaan sa mga oras na ito. RX 7 na Nuchikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kaka. Samantala, nanindigan ng Presidential Communications Office o PCO na hindi sila titigil sa kampanya nito laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon upang matiyak na mapanagot ang mga ito sa batas. Ito ang binigyan diin ng PCO kasunod ng pag-aresto ng National Bureau of Investigation sa dating TV at radio personality na si Jay Sonsa. Sa isang press release, pinuri ni PCO Secretary Dave Gomez ang NBI at nanindigang patuloy sila makikipagtulungan sa mga law enforcement agencies at online platforms upang sugpuin ang mga nagpapakalat ng fake news. Naaresto si Sonsa dahil sa kasong cyber libel na nag-ugat sa umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatanda ang ilang kaso na ng fake news ang isinumite ng PCO sa Department of Justice para sa kaukulang investigasyon. Samantala nagbabala ang US Embassy sa Pilipinas para sa lahat ng American citizens na maging mapagmatsyag at mag-ingat sa gitna ng pinaigting na operasyon ng Armed Forces of the Philippines. Lalo sa mga lugar sa Leyte, Mindoro, Negros at Samar na nakapagtala ng mga sagupan sa pagitan ng NPA at militar. Pinayang pa ng embahada na sa kanilang US nationals na iwasan ang paypag-ugnayan sa mga armadong grupo at lisanin agad ang lugar sa sandaling magkaroon ng inkwentro. Paalala ng US Embassy kung nais lumahok sa mga humanitarian activities, tiyaking nakarehistro sa Philippine National Volunteer Service Coordination Agency at kumuha ng tama at kaukulang mga visa. Maugunitang 2 American nationals ang napaulat na namatay sa madugong labanan ng NPA at militar sa Toboso, Negros Occidental noong April 19. Balita mula sa Iran, Miss Teya, anyari sa Iran na, ha? Naniniwala na sila lakay na nanalo ang Iran laban sa Amerika sa kabila ng nagpapatuloy na US naval blockade. Idatal mo balitang yan, James Galange. Balita mula sa Iran. Matapos ang halos 1 buwang patutsyada ni US President Donald Trump laban sa Iran ay naglabas na rin ng pahayag si Iranian Supreme Leader Mujtaba Khamenei kahapon.
kung saan naniniwala naman sila na tinalo na nito ang Amerika sa kabila ng inulunsad na US naval blockade nang hindi magkasundo sa inyaing peace plan ni Trump. Para kay Khamenei, mas magiging maayos ang takbo at kalakaran sa Strait of Hormuz kung walang presensya ng Amerika sa nasabing Gulf at nagbanta laban sa mga bansang makakaaway at mangingialam. Kasulukuyang bantay sarado pa rin ng Iran ang nasabing Gulf region dahilan upang kakaunti pa lamang ng mga oil tanker na nakakalabas at nakakapasok sa naturang ruta. Ito si James Galaga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James. Mukhang na-underestimate ni Trump ang Iran. Hindi niya kinaya. Hindi kinaya. Sabi, ilang days lang daw tatapusin ng giyera. Balitang sports, Miss Thea. Signal Super Spikers nag-file ng leave of absence sa PVL matapos ang final stint. Idetalye mo balitang yan, Millie Borja. Nagpasya ang Signal Super Spikers na pansamantalang lumiban sa Premier Volleyball League matapos ang kanilang kampanya sa 2025-2026 All-Filipino Conference. Kinumpirma ng kupunan ng hakbang sa isang opisyal na pahayag ilang araw matapos ang kanilang makasaysayang finals appearance. Ang unang pagkakataon sa franchise history na umabot sila sa championship round. Ayon sa Signal, isinagawa ang desisyon matapos ang masusing pagsusuri sa direksyon at plano ng organisasyon. Nauna nang nag-leave of absence ang men's program ng franchise sa Spikers Turf bago ang Open Conference. Bago ang pahinga, nagpakita ng malakas na kampanya ang Super Spikers sa pamumuno ni Vanny Gandler, katuwang sina Erica Santos, Jal Cayuna, Don Katindig, Rose Doria Aquino, Jackie Acuña at Tin Tiamson. Tinapos nila ang torneo bilang runner-up matapos matalo sa Creamline Coal Smashers sa finals. Mula nang sumali sa PVL noong 2021, nakapagtala ang Signal ng 3 silver at 5 bronze medals at 8 beses nang nagtapos sa top 3 sa 15 conference na kanilang sinalihan. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja. At sa ating showbiz, ano ang latest sa showbiz, Miss Thea? Bini! Favorite mong P-pop girl group lakay. Kumusta na sila? Ginawaran ng Global Force Award sa Billboard galing. Women in Music sa Amerika. Idetalye mo balitang yan, Angelica Cosme. We accept this award not just as Bini, but more importantly, as proud Filipinas. Again, we are Bini! Maraming salamat at mabuhay ang musikang Pilipino! Matapos sa Coachella Stage at Grammy Museum sa Hollywood Palladium naman ibinandera ng Bini ang husay ng mga Pinoy. Ang nation's girl group ginawaran ng Global Force Awards sa Billboard Women in Music. Ang model actress na si Cara Delevingne ang nag-present ng kanilang award. Sa acceptance speech nga ng Bini leader na si Joanna at Nicolette, special mention ang kanilang pamilya, management at ang Blooms. We hope that we also inspire young girls watching this and they realize that their dreams are also valid no matter where they come from. Tila di naman napigilan ng Pantropiko hitmakers na mag-fangirl sa mga kapwa artists na present din sa event. Oh my gosh, hi everyone. We are big fans of yours. We can't believe we're in the same room and breathing the same air. Kabilang nga sa mga nakasungkit ng parangal ay sina Zara Larsson, Tate McRae, Kelani, gayon din si Leve na na-meet din ng Bini at ang itinanghal na Women of the Year ay ang Huntrix mula sa global phenomenon na K-pop Demon Hunters. Dahil sa tagumpay na ito, trending topic ang Bini for Billboard Women in Music at Bini Global Force Pilipinas. Sa ngayon, one thing's for sure, excited na ang Bloom sa pag-uwi ng grupo sa Pinas, gayon din sa kick-off ng Bini Signals World Tour sa Mall of Asia Arena. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayoko na ng Blackpink. Bini na ako ngayon. Salamin lang. Congratulations, Bini! Binibining mga Pinay! Oy, happy birthday muna kay Ka Angelo Manalo, ang Deputy Executive Minister ng Iglesia ni Cristo. Ba? Binabati ni Ka James General Brillantes. At happy birthday din kay ating Minda Olivares mula kay Kuya Jaime. At mga ateng sa TM Masonic Lads, happy birthday daw ating Minda. Kay Sister Attorney Sara Makahilas, happy birthday sis, mula sa TLK at kay ating Minerva Salvador at kay Sara Asuncion. Happy birthday! Happy birthday po! Ay, happy birthday sa tito ko lakay ngayon din pala.
Verdi Corpus. Anong pangalan? Verdigno. Verdi. Verdi. Bunso Ayan. ng mama. Parang Nila Verdi ka. Precious moments. When will I see you again? See you on Monday. Happy weekend! At yan ang kaba natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Salamat pala sa Hair Shop Salon Lakay dyan sa Robinson's Place, Manila. Uy. Balansyadong balita. Susunod na, Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras eksakto. Alas 5. Baka na nagpipista sa labas. When will I see you? This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield